Well, kung maririnig nyo sa Frontline Pilipinas kanina, natatakil na sa budget hearing ng DCIT yung poor cyber security ng Pilipinas dahil yun na yung na-vlog ko kanina na tayo ay number 1 sa digital illiteracy at number 2 sa online child abuse. Okay? Kasi meron nga tayong magagandang cellphone, pero hindi naman natin alam paano gamitin yung technology ng tama. At nabanggit ko na kanina na kaya illiterate yung mga tao kasi minsan paano sila matututong gumamit ng internet ng tama, napakabagal ng internet natin. So, isa yun sa factor dahil hindi mo magamit yung internet ng tama. O halimbawa, senior citizen ka na, di ba, may cellphone ka. Paano ka matututong gumamit ng internet kung laging naglalag yung ginagamit mo? Di ba? Laging laging buffering yung ginagamit mo, di ba? Sa Facebook, yung mga reactions mo, yung mga comments mo, matagal ma-post. Di ba? Bagal mag-download, ang bagal mag-open ng email mo, yung mga ganun. So, hindi mo matututunan gamitin yun hanggang sa magsawa ka na lang. Dahil sa bagal ng internet dito, mahal pa. At syempre, yung online child abuse, syempre, dahil nga way out of poverty ng karamihan, kapit sa patalim, na pagsasamantalahan yung mahinang cybersecurity ng bansa. No? Pareho yun na ina-address ng budget hearing ng DCIT. Nagpo-propose na sila na magkaroon ng interagency task force, no, for cyber crimes, and meron silang tinitrain na doon sa mga local police station, nagtitrain na silang mag-trace ng mga cyber crimes para maiwasan yung mga scams, di ba? Kasi pag may nakita tayong mga, halimbawa yung mga text o yung mga links o yung mga messages na ganyan, kiniklik natin agad. Dun pala, yun na nga yun sa link pa lang, mahahalata mo na kung galing sa, sa link pa lang, huli mo na Kaya ako hindi ako basta-basta nagkiklik kasi nung minsan nagtry ako, virus pala, or spam pala, or phishing pala yan. Yeah, so kung ang link nyo is although galing sa kakilala nyo pero hindi naman siya yung nag-send, or pinorward niya kasi hindi naman niya alam kung ano yun, basta lang siya na dun sa kaya ako hindi ako dumidedma ako sa ganyan kasi dyan nagsisimula yun. Kahit anong link, hindi ko i-click hanggat hindi ko nakikita. At kung suspicious yung nakita ko, hindi ko i-click. So, yun lang yun. Ang sabi nga nila ni DICT Secretary, tawag nga doon, scamdemic. Kasi laganap yung mga scams dito. Hindi lang sa digital. Text messages, MMS, SMS, yan, laganap yan. Yung mga spam emails and kung ano-ano, di ba? So sana magawa ng paraan yan. Matrace ng DCIT tsaka ng mga cybercrime divisions na lalagyan na nila ng tracing para ma-address yung poor cybersecurity sa Pilipinas. So yun lang po.